Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Jet, at sa episode na to, samahan niyo ako at tuklasin natin kung paano tayo tutulungan ng Ford Everest Titanium Plus sa ating negosyo sa Ceramax Philippines. O ano, ready na ba kayo? Tara na! Good day mga katandem, another good day for another drive. So this time with the Ford Everest Titanium Plus. So ito nga pala yung step down version from the top of the line na titanium na 4x4. Or actually sa ngayon alam ko yung 2025 na mga variants ng Ford Everest mga katandem is meron na wild track, which is yun ata yung top of the line, not sure. So this is the 4x2 Titanium Plus variant. So this is a single turbo 2.0 liter. So, ang pinagkaiba niya doon sa 4x4 variant, yung top of the line is yun is 2.0 na bi-turbo. So, ito single turbo lang mga katandem. Pero, actually, it puts out 170 PS with 405 Newton meters of torque if I'm not mistaken. So, actually, yung sa 2.0 niya mga katandem, no, I'm also using an SUV with a 2.5 liter turbo engine. Pero ito, ample naman yung power niya. Malakas din yung torque niya, no, mga katandem, na actually surprising for a 2.0 liter diesel engine, no. Mabilis din siya. And comfortable mga katandem, no. So far nung di-drive ko siya these past few days, comfortable yung hand, though a little floaty pagdating sa ibang kalsada. So parang medyo hindi ka connected sa road, pero I think it's a good choice if you're doing business like me. Ito actually mas preferred ko ang SUV. Well, depende naman mga katandem sa sa negosyo mo. Actually kasi ako ang aming negosyo Ceramax Philippines is tinting, PPF and detailing and coating syempre. So yung mga gamit ko mga katandem, fit naman siya sa pickup. Pero kasi when you buy a vehicle, syempre on the spot, no, na kailangan mo siyang gamitin, wala ka na idadagdag and everything, good choice ang SUV for a number of reasons. Kasi unang-una, secured yung mga gamit mo. Let's say you have to do some stopovers along the way dun sa pupuntahan mo. Like now, papunta kami sa home service namin, mag-PPF kami, tint and coating. Yung mga gamit ko kasi medyo, alam mo na, medyo maselan, medyo mahal, yung iba. So hindi ko siya pwede i-fit sa pickup. Kasi unang-una, pag umulan, basa yung mga gamit ko, sira, tapos yung mga tint ko, basa, yan. So pangalawa, alam mo naman sa Pilipinas, maraming mababait. So pag bumarada ka at may binili ka sa tindahan, baka mamaya nilimas na yung laman ng truck bed mo. Syempre kagandahan na may SUV ka mga katandem, yun, secure na secured, ilalak mo lang, di ba? Kasi asa loob sila lahat eh. Tsaka safe din yan pag umulan. Yun. So magbalik tayo, no, sa performance ng vehicle. Suspension wise, maganda siya. Though I would have opted, or I mean, kung siguro mas maganda, hindi naman siya pero hindi naman siya plus or hindi naman siya negative para sa akin, pero I would have preferred a 60 series profile na tires. Kasi ako okay yung suspension niya, kaso may mga bumps minsan kasi na pagka medyo, alam mo na, medyo sa Pilipinas magaganda ang kalsada. Yun, no, may medyo pag nalubak ka, ramdam mo yung tagtag, tsaka yung talagang kasi manipis yung profile ng gulong niya. This is as far as I know, 20 inches siya na naka 255 55 series lang siya. Unlike do sa gamit ko, naka 265/60. So much better comfort if mas mataas yung profile, kasi yung bounce ng gulong eh. Kasi yun nangyayari, pagka medyo nalubak ka dito, ramdam mo yung tigas niya. Saan ba perfect tong Ford Everest 4x2? So if you're not looking for power and other tech features, and you're looking to save a substantial amount of money,
good choice to mga katandem kasi alam ko ang difference din ng 4x4 variant din sa 4x2 variant is almost 300,000, di ba? So if you're looking for a 7-seater SUV, I'm not saying perfect pero if you're looking for a medyo kasi luxurious ang feel nito sa loob pag mga katandem, ang ganda ng ang ganda ng front fascia, I mean yung front dashboard, yung itsura ng aircon grills niya halos same do sa itsura ng front grill sa labas, ang ganda. So para sa akin, elegant yung design, luxurious siya. Tapos ang isang magandang ginawa dito ng Ford na napansin ko is yung kanyang door handles, no, malinis yung kanyang sidings. Yung door handles niya nakatago sa do sa yung pangbukas ng pinto. So wala sa isip ko mga katandem So andito siya sa may door handle, no, nakatago. So yun, safe din sa mga bata, no. Mabalik tayo sa performance mga katandem. Mamaya ko na babalikan yung ibang features and everything, no. Performance wise, okay siya for city driving, then occasionally probinsya. Kahit nga akit mo to ng Baguio, kayang-kaya ito mga katandem, sa totoo lang. Kasi yung 2.0 niya, sasabi ko sa inyo, it puts out 170 with 405 Newton meters of torque. Brakes niya, for me, malakas kasi 4-wheel disc brakes, no? Maganda. Then, ang nagustuhan ko kasi sa labas na design nito, like from the previous versions, kasi syempre parang yung previous generation para uso pa yung mga mga trims na may cladding doon sa may parang tawag doon, yung mga molding doon sa gilid. Ito simple na lang siya sa labas. Boxy siya compared doon sa previous generation na Everest. And yung isa pa nagustuhan ko rin dito mga katandem, medyo matipid actually siya sa krudo. I'm registering about 13 to 14 kilometers per liter as of now. Mix yan. Actually, the past few days, puro city kami. Puro dito lang kami sa city nagda-drive. Lagi kami natatraffic. So, surprisingly, matipid siya. Mapunta naman tayo sa mga sa mga features ito mga katandem, no. Ito nga palang 4x2 variant ng Titanium Plus ng Ford Everest does have a sunroof. Actually, hindi lang siya sunroof, moonroof, kasi yung kanyang shade, it opens up hanggang sa likod. So pati yung yung pasahero mo sa likod may view. Yan, nabubuksan siya. Though I would have preferred sana, syempre, na may tint. So kasi alam mo naman, sanay tayo sa may tint, tapos ngayon ang init-init pa, no? Sana may Ceramax na ceramic tint, no? With 99% UV rejection and heat rejection. So pagka nakabili kayo nito mga katandem, check us out. Bagay na bagay ito. Marami na rin kami na-installan na Ford Everest na natuwa naman sa result, and until now they're still enjoying the benefits and features nung aming Ceramax Ultimo Line series ng tint. Then if you want a good protection for your vehicle, we also offer ceramic coating or graphene coating. Then if you want a higher level of protection, we also have paint protection film that lasts up to 10 years yan mga katandem, na hindi naninilaw. So check us out and we'll give you a good offer yon. So babalik tayo. So isa sa mga features na nagustuhan ko rin dito mga katandem, yung kanya lock. Kasi meron siya indicator kung nakalock yung mga pinto mo. Do pag andar mo naman mga katandem, bago actually pagka nag-shift ka na nagla-lock na siya mga katandem, no. Kagandahan kasi dito, central locking siya on all doors. So kahit yung pasahero mo sa likod, let's say bababa ka, pwede mo pakiusapan yung pasahero mo sa likod na i-lock yung buong. Hindi na niya kailangang i-central lock dito, kasi minsan pag nilock mo doon sa isang pinto, hindi naman nalalak lahat So ito kaganda dito, pag pinindot nung isa sa mga pasahero mo, kahit dito sa driver, sa passenger side at sa likod, nag-central lock siya. And it will also open the lock pagka pinindot nila sa likod. So yun, ma-open na yung lock sa lahat ng pintuan, which is good. Though lang siya, meron siyang disadvantage and advantages. So isa yon sa advantages. Then disadvantage siguro, I think, sa mga bata. Kasi syempre, alam mo na mga bata, curious yan. Lahat ng pipindutin yan. Lahat ng hihilahin yan. So yun lang talaga, no. Kasi pwede lang paglaro, halimbawa nilock mo sila sa loob or di ba? Pero kagandahan naman mga katandem ito, isang good feature din na nakita ko rito, yung kanyang key fob. Kahit umaandar yung kotse mo, pwede mo siyang i-unlock and lock using the key fob, which is good. Good feature yan. So hopefully, lahat ng mga sasakyan ngayon, well, hindi kasi lahat, hindi majority kasi ganun Isa to sa mga na try namin mga katandem na may ganung feature, which is
a good addition or a good feature, no. Then ang I think ang mga na-cut down lang dito from the higher variant, wala siyang adaptive cruise control. Though may cruise control siya, and a good thing about the cruise control ng ano na to, ng Ford Everest, is you can also set the limit of your speed sa ano, may nasa-set yung limit niya, mga katandem, no. By the way, sorry hindi ko na-miss out ko kanina. If you're gonna ask the other differences, no, aside from the differences sa sa higher variant na bi-turbo that does have 10 speed automatic transmission, this has 6 speed automatic transmission. May manual mode din siya, mga katandem, though hindi siya tulad na ibang kotse na paddle shift. Ito medyo unique kasi yung kanyang plus and minus na shifting, pag naka manual mode ka, nandito sa may stick shift sa may gilid, may plus minus button dito. So hindi mo na siya kailangan iganon-ganon na or mag paddle shift ka. Pindutin mo lang dito, di ba? Relax lang. And the good thing about this shifter niya is may lock siya. Actually may lock naman sa lahat, though yung iba kasi from drive pwede mo siya in neutral pwede mo siya tabigin ng neutral without na hindi siya nakalock sa drive. So ito may button siya na nakalock sa drive. So kahit uga-ugain mo siya, mga katandem, kahit pag masipa siya or paglaruan siya ng bata, as long as hindi mo pinapress yung kanyang button dito, hindi siya lilipat, which is also good for me. Infotainment system, maganda actually. Portrait style, not sure about the size. It's parang mga sa 12-inch or 13-inch ata to, sorry. Patayo siya. So hindi ko masyadong nagamit. Doon nagpatugtog lang ako music, maganda naman yung sounds niya. Yan. Tapos spacious siya for me. Marami siyang lalagyanan. Meron siyang lalagyanan dito sa may dashboard sa taas. Yan. Meron siya sa baba. Yung cup holders niya nakatago, mga katandem, astig. Press mo lang na ganyan, di ba? Na lalabas na yung cup holder. Tapos meron din siya wireless charging. If you're an iPhone user or yung sa mga Android na capable ng wireless charging, meron siya wireless charging dito. Then dalawang cup holders, may maliit dito na lagayan ng barya. Then napaka-spacious din yung kanyang glove, yung kanyang center console na may lagayan dito, na meron pang nakahiwalay na tray sa ibabaw. Lagayan din ng barya. Yan. Kaya kayong mga sa mga kikay diyan na gusto ng malalaki SUV, bagay din sa inyo 'to. Ang dami kilalagyan ng makeup. At saka syempre, speaking of kikay, mga kikay ating katandem diyan. Ang kanyang vanity mirror, meron sa driver side, meron din sa passenger side, na meron din ilaw. So if you're on the go at kailangan nyo mag-retouch from time to time, pwede sa inyo ito, mga katandem. Di ba? Hindi lang pang Brusco, pang kikay din. So yun nga pala, mga katandem, no? Ito nga pala pupunta natin. So home service kami, mag-home service kami ng tint tsaka PPF. Actually PPF lang sa headlights, then coating. So dala ako lahat ngayon ng gamit namin, like yung nakita nyo sa makikita nyo doon sa video, no? Nagkakarga kami kanina. So kinarga namin yung mga power washer namin dyan, mga film namin, yung aming mga coating products and mga gamit. Yan, so at kagandahan yan, mga katandem, nakapag-fit pa ako ng pasahero. So 4 kami ngayon, may pasahero tayo, tas kumpleto pa yung gamit natin, dala natin lahat and secured. Like kanina, mga katandem, no, nag-stop over kami for gasoline, no, nagpakarga kami ng diesel, no, and kumain muna kami saglit, no. Safe na safe, mga katandem, kasi patay mo lang yung makina, lock mo, wala kang worry na nanakawin yung gamit mo, not unless talagang hopefully wag na, mga katandem, no. So yun, I would say lalo na pagka ginagamit nyo to sa negosyo, mga katandem, mas maganda ipatik nyo rin. Dark tint yung likod. So kung mayroon kayong mga mahalagang gamit dyan, like may mga computers kayo or laptop, mas maganda pa rin pagka secured na mayroon kang tint, kasi hindi nasisilip na masasamang loob yung laman ng sasakyan mo. And ang isa rin sa gusto ko dito sa Everest, actually ang good thing na ginawa nilang black interior, kasi it helps to darken yung loob. Kasi the more na dark yung loob, na may tint ka, the more na hindi mo makikita talaga yung laman. Pero kung mga katandem, payo ko lang din, lagi ko sinasabi ito sa mga client namin sa shop, pagka nagpapatint, pagka meron sila mga mahalagang, may mga valuable sila, huwag kayo magpakampante na ilagay lang sa ibabaw ng ng upuan. Inano nyo rin, ilagay nyo rin sa ilalim, sa let's say hanggat maaari, mga katandem, lagay nyo sa flooring
kung may cover kayo na something na black cloth or ano, ganon, yan, i-cover nyo mga katandem, no? Maraming salamat sa Ford Philippines sa pagpapahiram sa amin ng Ford Everest Titanium Plus. And mga katandem, sana may natutunan kayo sa video namin ngayon. Oh, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.